Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga po sa lahat po ng mga kapanalig na ngayon po ay nakatutok sa Healing Mass dito sa Radio Veritas. Ang banal na misang ito ay iniaalay po natin para sa lahat ng mga humihingi ng kagalingan sa ating Panginoon, sa lahat ng mga nasa banig ng karamdaman. Sila yung mga taong dapat natin ipanalangin ngayon. At ipanalangin din po natin ang ating mga kapanalig na naapektuhan ng mga kalamidad, lindol, bagyo, lalo dito sa Visayas, area at Mindanao. At ngayon din po ay ipanalangin din natin na tayo ay iadya, na tayo ay ingatan ng Diyos, iiwas ang panibagong bagyo na maaring pumasok sa ating bansa. No, na ito po ay maaring maging typhoon na pwedeng mauwi sa pagiging isang super typhoon. Sa mga oras na ito, kapanalig, ipanalangin din po natin ang mga kahilingan, lalo tigit para sa kagalingan ni George Tapia, sa intensyon ni Nay Alice de Parine, Ma'am Aimee de la Cruz, Sister Donna Martinez and family, ni Erna Martires family, Neri family, Agpalasin family. Mga kapanalig, ialay din po natin ito para sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Lalo tigit sa kaluluwa ni Onesto, Loris Guillen at Arturo. Mga kapanalig, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang.
Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga't sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinatulan ng iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko. At ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya't walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo'y umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at nahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga po sa lahat ng mga kapanalig. But by the way, isang pagbati po sa kaarawan po ng aming naging Bishop Protector, ang Bishop Emeritus of Tagbilaran na si Most Reverend Leonardo Medroso. Yan, maligayang kaarawan po. So sa mga oras po na ito, napakaganda po ng ating ebanghelyo. Sapagkat ang ating ebanghelyo ay merong tema na kung saan na merong nawawala at ito ay natagpuan. Nawawala at natagpuan. Una, yung nawawalang tupa at pangalawa, yung nawawalang salaping pilak. Sa mga oras na ito, nakita natin na ang tema ng ebanghelyo ay nakatuon din sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay nagkaroon ng kagandahang loob sa atin upang tayo ay hanapin at ibalik muli sa kanyang kawan. At ito ay sa pamamagitan ni Jesus. Dahil ang Diyos Ama, ipinadala niya ang kanyang Diyos anak na si Jesus upang tayo ay muling tipunin sa kawan ng pagmamahal ng Diyos. Nakita din po natin na dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay naging aktibo sa bawat isa, sa ating lahat. Katulad ng isang pastol na hinahanap ang kanyang nawawalang tupa. Kung mapapansin po natin, ang isang pastol ay merong hawak na tungkod, sapagkat ang tungkod na ito ang nagsisilbing gabay, panuktok, para na sa ganoon ay mapakinggan ng mga tupa at magkaroon ng tinatawag na tamang direksyon. At kapag nakikita ng isang pastol na ang tupang ito ay naliligaw, itinutuktok niya lamang ang kanyang hawak na tungkod upang mapanumbalik ang tupang nawawala sa kanyang nilalakaran. At bilang mga tao, katulad tayo ng mga tupa. Malabo minsan ang ating paningin, malabo minsan ang ating pandinig o mahina ang ating pandinig. Sapagkat naririnig natin ang salita ng Diyos
Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing kanyang panuktok upang ito ay ating maging gabay. Kaya lang bilang mga tao, minsan nanlalabo, minsan nanghihina ang ating mga mata at pandinig sa salita ng Diyos, sapagkat minsan nakakalimutan natin ito at minsan napapakinggan at ito ay lumalabas sa ating kabilang tenga. Sa mga oras po na ito, ang Diyos ay unang umibig sa atin. Sa makatuwid, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa pangkalahatan. Ito ay inclusive. It's not exclusive. I need to say, ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay para sa pangkalahatan. Kaya ang Diyos ay patuloy na nagiging aktibo, patuloy siyang naghahanap sa atin upang tayo ay manumbalik sa kanyang pag-ibig. At nakita natin na ipinakikita ng Diyos ang kanyang habag at awa sa ating lahat. No? Sapagkat nakikita din natin yung tinatawag na efforts ng Diyos, kung paano niya inuunang hanapin kung ano ang nawawala sa atin. Na kapag tayo ay nasa kawalan, tayo ay ibinabalik ng Diyos sa kanyang kawag. Mga kapanalig, meron po tayong 3 mahalagang punto na dapat din po nating pagnilayan sa ating ebanghelyo. Kung nakita natin, may nawawala, nasumpungan, nawawala, natagpuan, nawawala, hinanap ng Diyos. Kaya sabi, kapag ka ang isang makasalanan ay napanumbalik sa Diyos, laksa-laksang mga anghel ang nagdiriwang at ang Diyos ay nagagalak sa isang taong makasalanan na nagbabalik loob sa Kanya. At ito ang specific halimbawa ng tinatawag na pagkawala. Pagka tayo ay nagkakasala, tayo ay nalawawalay sa ating Panginoon at tayo ay napapanumbalik at tayo ay naibabalik ng Diyos kung tayo ay magpapakumbaba sa Kanya sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Kaya nga nandiyan ang sakramento ng kumpisal, sapagkat isa itong uri ng sagradong panunumbalik sa grasya ng Diyos. Unang mahalagang punto sa ating ebanghelyo na maaari nating pagnilayan saan man tayo naroroon. May ginagawa ka man, ano man ang iyong pinagkakaabalahan, yan. Maglaan ka ng oras kapanalig na ikaw ay magkaroon ng tinatawag na pagninilay, pananahimik at pananalangin. Una, pagnilayan sa iyong sarili ang pagkawala. Ano ba yung mga pangyayari sa buhay mo? Pinagdadaanan mo ngayon na tila bagang ang pakiramdam mo ay ikaw ay nasa kawalan at nawawala sa tamang direksyon. Ano ba yan? Kaya nga, may mga bagay sa buhay natin na minsan kapag tayo ay dumaranas ng stress na maaaring mag-lead sa atin sa depression, ito, maaari tayong tulungan ng mga eksperto, no? Yung kanilang mga pagiging dalubhasa, no? Na maaaring magbigay gabay sa atin at direksyon upang tayo ay hindi mawalan sa kawalan. No? So, ano ba yung mga bagay na ito? So, reflect on times you felt lost. O ikaw ba ay nakakaranas o nakakaramdam na ikaw ay nalalayo sa pag-ibig ng Diyos? At sa paglayo mo sa Diyos, o minsan kapag ka nararamdaman mo ikaw ay malayo na sa Diyos, ano ngayon ang iyong pagninilay kung paano ka muling ibinabalik o dinadala ng Diyos pabalik sa kanyang pag-ibig o kawan? Pangalawang mahalagang punto ng pagninilay ay maghanap o hanapin ang mga nawawala na nakapaligid sa atin. Bawat isa po sa atin ay maaaring maging pastol. At ano ang maaari nating maging responsibilidad bilang isang pastol? Sa aming community po, ang aming
butihing founder na si Father Polinar, noong siya po ay nabubuhay, isa po sa kanyang mga legasiya na kanyang iniwan sa amin, yung kahalagahan ng pagiging isang pastol or shepherd. At ito ay mayroong tatlong responsibilidad. Mga kapanalig, ano-ano po itong mga responsibilidad upang nasa ganoon ay makatugon tayo doon sa pangangailangan ng simbahan, sa pangangailangan ng Diyos upang matagpuan natin ang mga nawawalang ito. Una, bilang isang pastol, kailangan natin pakainin, to feed ang ating mga kapwa, spiritually or physically. Pangalawa, ingatan natin sila, to protect. Lalo na kung tayo ay nasa isang pamumuno, meron tayong mga pinangangalagaan na mga miyembro, paano po natin sila pangangalagaan? Lalo tayo ay aktibo sa loob ng isang simbahan o komunidad. Pangatlo, gabayan. To guide, lalo na yung mga miyembro din po natin. Paano po natin sila gagabayan? Sa oras na nagkakamali, paano po natin sila bibigyan ng tamang direksyon or fraternal corrections? Ito po yung mga bagay na dapat nating pagnilayan. Think about how you can be a shepherd, lalo na sa mga nasa problema, mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Ikahuling mahalagang punto na dapat nating pagnilayan, mga kapanalig, tanggapin ang kagalakan ng Diyos. Tanggapin ang kagalakan ng Diyos. Hayaan natin na ang ating sarili ay punuan o mapuno ng kagalakan. Ang ating puso ay mahalaga sapagkat ito ay ang templo ng Diyos. Kaya naman, hindi dapat ito nababahira ng galit, sama ng loob. Hayaan natin na ang grasya o ang Espiritu ng Diyos ay dumaloy sa ating puso upang ito ay magkaroon ng kagalakan. No? Napakaganda na tayo ay magkaroon ng isang puso na handang magsisi at nagsisisi sapagkat ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa ating Diyos. Mga kapanalig, patuloy nating pagnilayan ang mga tatlong mahalagang punto na ito upang nang sa ganoon tayo ay magkaroon ng direksyon. Kapag kasama natin ang Diyos, naroon yung tamang direksyon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang tungkod ng Diyos ay ang salita ng Diyos upang ito ay magsilbing direksyon o gabay natin sa ating buhay. Amen. Ang Panginoon ang pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin sa ating pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen o pinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinusubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa daang tama. Pakinggan mo ang aming mga panalangin. Basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaalam. Makasunod nawa kami saan mo man kami dalhin. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Saan pinagdala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad na makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Bigyan mo
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sanlibutan, maaga ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Sa San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas.
Hinihiling po namin ito sa pamagitan mo, kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose, na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, tapos na po ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,